Marami talaga sa atin ang nangangarap na tumama sa loto. Para bang wala na tayong magiging problema sa buhay kung sakaling mangyari ang bagay na ito. Ngunit ikaw, ano ang gagawin mo kapag nanalo ka ng malaking halaga ng pera? Balak mo bang mamigay ng tulong sa mga taong may hirap? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula bata hanggang pagtanda ay mag-isa lamang sa kanyang buhay ang isang matandang pulubi na nagngangalang Mang Nestor. Dati siyang isang basurero, ngunit noong tumanda na siya at nanghina ang katawan ay hindi na siya makapagtrabaho. Kaya ngayon ay namamalimos na lamang siya sa mga tao sa daan nang sa ganon ay makakain siya sa pangaraw-araw. Sa totoo nga ay hinihintay na lamang niya ang araw ng kanyang pagpanaw nang sa ganon ay matigil na ang kanyang paghihirap. Oh Diyos ko, kunin niyo na po ako. Ayaw ko na pong mahirapan pa at makaramdam ng hirap sa aking buhay. Hindi ko na po alam kung bakit pa po nagpapatuloy ang aking buhay. Malungkot na sabi ni Mang Nestor habang siya ay nakatingin sa kalangitan. Isang beses na lamang siya kung kumain sa loob ng isang araw dahil kakaunting tao lamang ang nagbibigay sa kanya ng pera. Kung saan siya nakapwesto ay doon na rin siya natutulog. Tuwing tag-ulan naman ay lumalapit na lamang siya sa isang karinderya upang manghingi ng mga tira-tirang pagkain ng mga tao. Iho, baka pwedeng mahingi ko ang mga natira sa kinain nila. Hindi pa kasi ako makain ngayong araw, kaya pasensya ka na. Nahihiyang sabi ni Mang Nestor. Nakaramdam naman ng awa ang binata, kaya binigyan nito ng pagkain ng matanda. Huwag na po kayong mag-alala, tay. Ito po ang pagkain at kumain na po kayo. Hindi ko po magagawang pakainin kayo ng tira-tira ng ibang tao. Magalang na sagot ni Carlito. Simple lamang ang karinderyang ito na kung saan ay hindi rin naman kumikita ng malaking halaga ng pera. Pasensya ka na, iho, kung mababawasan pa ang kita mo. Pero hindi ko na ito tatanggihan dahil nagugutom na talaga ako. Masayang sabi ni Mang Nestor. Alam ko naman po ang pakiramdam ng naghihirap, tay, dahil pareho lang po tayo. Sige po at kumain na po kayo dyan at dadalhan ko na lamang po kayo ng tubig dyan sa lamesa, sagot ni Carlito. Nang dahil sa gutom ng matanda ay naubos nito ang pagkain sa loob lamang ng 2 minuto. Laking pasalamat talaga ni Mang Nestor dahil may isang tao ang tumulong sa kanya. Nairaos niya ang isang araw at naitawid niya ang kanyang sarili sa matinding pagkagutom. Iho, maraming salamat sa iyo pero aalis na din ako. Baka mandiri pa sa akin ang ibang mga taong kakain dito. Pasalamat ang matanda. Ngunit bago pa man umalis si Mang Nestor ay binigyan pa siya ni Carlito ng kanin at ulam na nakalagay sa plastik. Ibinigay din nito ang tubig na nakalagay sa bote. Walang anuman po, tay. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Tayo-tayo rin naman po ang magtutulungan dahil alam po natin ang pakiramdam ng walang laman ng tiyan. Magalang na sagot ni Carlito. Nang dahil doon ay muling nagkaroon ng pag-asa si Mang Nestor. Hindi niya akalain na may tao pa pala na katulad ni Carlito na hindi siya pandidirihan sa kabila ng kanyang pagiging isang pulubi. Ngunit pagkatapos noon ay muli siyang bumalik sa kanyang pwesto upang mamalimos sa mga taong dumadaan. Dumaan ang isang batang pulubi na sa tingin niya ay wala na ring mga magulang. Apo, nasaan na ang mga magulang mo? Tanong ni Mang Nestor. Wala na po akong mga magulang. Ang sabi-sabi po ng mga tao ay anak daw po ako ng isang babaeng bar, kaya iniwan na lamang po ako sa daan. Malungkot na sagot ni Kokoy. Alam ni Mang Nestor kung anong hirap ang nararanasan ng bata. Ganitong-ganito rin siya noong araw. Hindi malaman kung saan huhugot ng lakas upang maisalba ang sariling buhay. Kinuha ng matandang pulubi ang pagkain na ibinigay sa kanya ni Carlito. Sa tingin niya ay mas kailangan ito ni Kokoy dahil kanina lang ay nakakain na naman siya. Apo, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng pagkain. Kainin mo yan para magkaroon ka ng lakas. Magpatuloy ka lang sa iyong buhay at marami pang paraan para makaalis ka sa kahirapan. Pangaral ni Mang Nestor. Pero lolo, pagkain niyo po yan.
Kaya ko naman pong mamalimos para mapakain ang sarili ko. Matanda na po kayo, kaya mas kailangan niyo po ang bagay na yan. Malungkot na sagot ng bata. Ngunit pinilit ito ni Mang Nestor na kainin ang kanyang pagkain. Wala na siyang ibang hinahangad pa sa kanyang buhay, kundi ang makatulong sa kanyang kapwa mahihirap. Alam niya naman na isang araw ay maaari na siyang mawala sa mundong ito nang dahil sa kanyang katandaan. Kung sakaling pumanaw ako, ay wala rin namang makikipaglibing sa akin. Ibabaon lang ako sa lupa ng mga tao at walang malulungkot. Ganito talaga ata ang buhay. Ipinanganak ako para mahirapan. Malungkot na sabi ni Mang Nestor sa kanyang sarili. Ngunit ang dahil sa pagpapakain niya kay Kokoy ay sinasamahan na siya nito. Ito ang kanyang palaging kasama sa panlilimos, kaya kahit papaano ay naging masaya naman ang kanyang buhay. Malaking tulong ang bata para sa kanya. Nauutusan niya ito sa mga bagay-bagay na hindi na niya magawa. Apo, bakit naman sumama ka pa sa akin? Baka maging pabigat lamang ako sa'yo, tanong ni Mang Nestor. Wala na rin naman po akong kasama sa aking buhay. Mas masaya po ako sa tuwing may nakakausap po ako. Higit sa lahat ay naipararanas niyo po sa akin ang hindi ko pa nararanasan. Ang magkaroon ng isang magulang. Seryosong sagot ni Kokoy. Kahit na kailan ay hindi pa nararamdaman ng bata ang isang pagmamahal. Ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay mag-isa lamang din siya sa mundong ito. Ngunit na makilala niya si Mang Nestor ay biglang nagbago ang lahat. Madalas na siyang makatulog ng mahimbing dahil alam niya na may kasama na siya. Sa tuwing nalulungkot ang isa sa kanila ay may nakakausap sila. Isang araw ay sumakit ang likuran ng matandang pulubi, kaya nagmamadaling tumakbo ang bata sa tindahan ng gamot. Sa halagang 5 piso ay gumanda naman ang pakiramdam ni Mang Nestor. Apo naman, bakit naman ibinili mo pa ako ng gamot? Gusto ko na ngang pumanaw para hindi na ako mahirapan. Galit na sabi ni Mang Nestor. Nakita naman ng matanda na para bang naging malungkot si Kokoy nang dahil sa sinabi niya. Para bang muli itong nawala ng pag-asa dahil kung sakaling mangyari ang bagay na yun ay wala na ulit siyang kasama. Pero lolo, kayo na lamang po ang kasama ko sa aking buhay. Paano po yan kapag pumanaw pa kayo? Muli po akong mag-iisa. Paliwanag ng bata. Naisip din naman ni Mang Nestor na tama nga si Kokoy. Ang hirap nga naman ng ganitong klase ng buhay. Kailangan niyang matulungan ang batang ito upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Isang araw ay pinaalis sila ng gwardiya sa kanilang pwesto. Maghanap na lamang daw sila ng ibang lugar dahil kinakatakutan daw sila ng ibang maraming mga tao. Sanay na sila sa ganitong mga pangyayari kahit wala naman silang ginagawang masama. Lolo, bakit ganito po ang mga tao? Porket mahirap lang po tayong dalawa ay natatakot na po sila sa atin. Mabuti naman po tayong mga tao. Inosenteng tanong ni Kokoy. Napangiti na lamang si Mang Nestor nang dahil sa tanong ng bata. Ganun talaga apo. Ang akala kasi nila sa taong mga tulad natin ay isang magnanakaw. Takot na takot sila sa atin na baka kunin natin ang pinaghirapan nilang pera. Pero apo, huwag kang magagalit sa kanila. Alam mo naman kasi sa ating sarili na wala naman tayong ginagawang masama. Paliwanag ng matanda. Sinabi pa ni Mang Nestor na walang problema kung husgahan sila ng ibang mga tao. Ngunit magkakaroon na ng problema kung sila na ang manghusga sa iba. Isang araw ay muli nilang nakita si Carlito sa daan. Dala-dala nito ang mga pagkaing natira mula sa kanyang karinderya. Kayo po pala yan, tay. Mahina po ang benta ko ngayong araw, kaya inyo na lamang po itong natirang pagkain. Masisira lang po yan kung sakaling itabi ko pa. Masayang sabi ni Carlito. Maraming salamat, iho. Malaking tulong talaga ito para sa amin. Mapapakain ko rin ang kasama kong bata. Pagpalain ka ng Panginoon, nakangiting sagot ni Mang Nestor. Ngunit pagkatapos niyang makatanggap ng pagkain, ay masaya namang bumalik ang batang si Kokoy galing sa panlilimos. Lolo, nakatanggap po ako ng 100 piso galing sa isang babae. Napakaswerte ko po talaga. Masayang sabi ng bata. Ako din, apo. Nakatanggap ako ng maraming pagkain.
Halina at pagsaluhan natin itong dalawa. Masayang sagot ni Mang Nestor. Pagkatapos nilang kumain ay naglakad-lakad muna ang dalawa. Nakakita sila ng maraming tao na tumataya sa loto. Apo, pangarap ko talaga ang manalo dyan. Pwede bang hintayin mo ako dahil may natitira pa naman akong pera? Magbabaka sakali lamang ako, sabi ng matandang pulubi. Hindi naman inaasahan ni Mang Nestor na siya ay mananalo, kaya pagkatapos niyang tumaya ay umalis na agad sila. Ngunit dumaan ang isang araw ay bumalik sila doon upang tingnan kung ano ang nanalo. Inisa-isa nila ang mga numero at hindi nagkakamali nang tingin si Mang Nestor. Totoo nga na siya ang nanalo, kaya alam niya sa kanyang sarili na bigla ang magbabago ang kanilang buhay. Maraming salamat naman sa Diyos. Hindi ko talaga inaasahan ang bagay na to. Magpapatulong na lamang ako sa ibang tao para makuha ko ang aking papremyo. Umiiyak na sabi ng matanda. Isang buwan ang lumipas ay natanggap na nila ang pera. Ibinili ni Mang Nestor ng sariling bahay ang bata at kumuha ito ng isang tagapag-alaga. Binalikan din nito ang binatang si Carlito upang bigyan ng malaking halaga. Mang Nestor, paano naman po nangyari ang bagay na ito? Sobrang laki po ng pera na ibinibigay niyo sa akin. Hindi po ba ito galing sa masama? Gulat na tanong ni Carlito. Ipinaliwanag ni Mang Nestor kung ano talaga ang nangyari. Hindi talaga inaasahan ng binata na bigla ang magbabago ang kanyang buhay nang dahil lamang sa isang pulubi. Lahat na lamang ng may hirap sa kanilang bayan ay binibigyan ni Mang Nestor ng tulong. Kumalat ang bali-balita na ang isang pulubi ang nanalo ng malaking halaga ng pera. Ilang linggo rin sa pamimigay ng biyaya ang matanda, kaya ang mga taong may hirap sa kanilang bayan ay muling nagkaroon ng pag-asa. Lolo, bakit niyo po ipinapamigay ang pera? Nagtatakang tanong ni Kokoy. Basta apo, ito lang naman talaga ang pangarap ko. Isang araw ay malalaman mo rin ang sagot sa itinatanong mo sa akin. Nakangiting sagot ni Mang Nestor. Itinabi na ng matanda ang iba sa mga pera para sa kinabukasan ni Kokoy. Ang gusto niya ay hindi na mahirapan ng bata sa oras na lumipas pa ang mahabang panahon. Hindi na kinakabahan si Mang Nestor sa kanyang sariling buhay dahil matanda na rin naman siya. Wala nang mas iba pang mahalaga kundi ang makatulong siya sa iba. Hanggang sa lumipas pa ang isang linggo ay halos maubos na ang pera. Bumalik si Mang Nestor sa pagiging isang pulubi at naramdaman na niya ang kanyang panghihina. Nakita na lamang ni Kokoy ang kanyang kinilalang lolo na hindi na humihinga. Ngunit ang walang buhay na katawan ay nanatili na may ngiti sa muka. Nabalitaan ng maraming tao ang nangyari kay Mang Nestor. Nakaburol ito sa biniling bahay ng matanda para sa batang si Kokoy. Malungkot na malungkot ang lahat sa kanilang nabalitaan, kaya sa pangaraw-araw ay marami ang nakikipaglamay. Napakabuting tao ni Mang Nestor. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka wala na ang aking asawa. Siya ang sumagot sa lahat ng kanyang pagpapagamot. Malungkot na sabi ng isang babae. Kahit na ako ay natulungan ni Mang Nestor. Mapapatigil na sana sa pag-aaral ang aking mga anak, ngunit tinulungan niya ang aking pamilya. Dagdag ng isang lalaki. Lumipas ang ilang araw ay dinala na sa simbahan ng matanda. Dito nalaman ni Kokoy ang sagot sa kanyang katanungan kung bakit ipinamigay ng matanda ang pera. Punong-puno ng tao ang simbahan at parang isang prosesyon ang nangyari noong dadalhin na ang kabaon ni Mang Nestor patungo sa sementeryo. Ito pala ang sagot sa tanong ni Kokoy. Ang sinabi kasi ni Mang Nestor ay walang may pakialam kung sakaling siya ay pumanaw. Ngunit ngayon ay sobrang daming tao ang nagmamahal sa kanya nang dahil sa pamimigay niya ng tulong sa mga taong may hirap. Naibalita pa siya sa telebisyon kaya mas lalo pang dumami ang nagmahal sa kanya nang dahil sa kanyang ginawa. Maraming salamat po Lolo. Isang aral po ito sa aking buhay. Hindi ko po kayo makakalimutan. Malungkot na sabi ni Kokoy. Nandoon din si Carlito na maayos na ang buhay. Hindi niya rin malilimutan si Mang Nestor. Hindi pala talaga pera ang pangarap ng matanda. Ang pangarap pala nito ay ang maramdaman
ang isang tunay na pagmamahal. Mahalaga ang pera para mabuhay, ngunit hindi mo naman ito madadala sa hukay. Matuto tayong magpahalaga sa ibang mga tao dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Tulungan natin ang mga taong nahihirapan at pakainin natin ang mga taong nagugutom ang tiyan. Sa ganitong paraan ay maipaparamdam mo ang iyong pagmamahal at higit sa lahat ay nakakapagbigay ka ng pag-asa sa iba. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.